Hindi ang Diyos habang inaayos ang bukis ng puso nito. Tama ka, sagot ng Panginoon sa anghel. Kailangan kong pagsamasamahin ang tiyaga ng isang magulang, talino ng isang iskola, kapag ng isang lingkod at isang pari sa paaralan. Dahil ang isang nakikista ay magiging tulay ng karunungan para sa mundo. Lumapit ang anghel at pinagmasdan ang ginagawa ng Diyos. Ano pong specifications ang ilalagay ninyo sa inyong nililikha? Sumagot ang Diyos. Mahaba ang pasensya kahit sumasakit ang ulo. Malawak ang pangunawa kahit minsan hindi sila nauunawaan. Malakas ang boses para marinig ng buong klase, pero malambot ang puso para hindi masaktan ang isang batang ulitin. Lord, hindi po ba sobra-sobra yan? Alam ng anghel. Hindi umimik ang Diyos. Sa halip, pinagdalin niya ang isang nakikista ng isang kakaibang katangian, ang kakayahang magpakita ng tapang kahit kinakabahan at ng ngiti kahit pagod na sa kanyang gagawin pagtuturo. Nagulat ang anghel nang hawakan niya ang balikat ng katikista. Lord, bakit parang mabigat ang balikat niya? Lumiti ang Diyos. Dahil dito niya dadalhin ang mga pangarap ng mga batang iiwan sa kanya. Dito nakapatong ang mga alaming kailangan ituro at mga pangarap na kailangan niyang gabayan, ang pagbubog ng pananampalataya at ang mga batang kailangan niyang unawain kahit mahirap unawain. Nakita ng anghel, tila kumista ang mata ng katikista. Lord, bakit parang laging may langis sa mata niya? Tumawa ng kaunti ang Diyos. Yan ang luha ng katikista. Luha ng pagod, tuwing gabi habang gumagawa ng lesson plan at test paper, kahit may pamilyang sa kanya nakasandal. Luha ng tuwa kapag may batang natuto tungkol sa pananampalataya. Luha ng pangamba kapag may estudyante na dinilo ng landas na kanyang nakakay pabalik sa Diyos. Luha ng tagumpay kapag ang batang dating hindi nakakapagsalita ay biglang nagkwento tungkol sa kanyang natutunan tungkol sa Diyos. Ang luha niyan ay mismong tinta ng kanilang pagmamahal sa pagtuturo. Nag-isip ang anghel, Panginoon, gaano po sila katatag? Sumagot ang Diyos. Sila papasok kahit walang tulog o pagod dahil sa kabi-kabilang mga seminar. Sila magtitiis ng sila-silang classroom, projector, sila-silang upuan, at minsan ay wala ang librong ginagamit. Sila ang nagiging tagapayong, tagapakinig, tagapag-ayos ng away, at minsan may pangalawang magulang ng mga bata. Hindi sila sumusuko kahit walang nakakapansin sa kanilang pagod. Napasapo sa ulo ang anghel at ang sabi, Panginoon, perfecto po ba sila? Umiling ang Diyos, hindi. At hindi ko sila ginawang perfecto. Bakit po? Tanong ng anghel. Tulad ng isang magulang, sa kakulangan nila, natututo ang mga bata na magpasalamat, magpursigi at pumilaga sa kabutihan kahit hindi marangya. At kapag nagpukulang sila minsan sa sobra nilang malasakit, ang bumubuo sa tuwang na iyan. Napatigil ang anghel. Kung gayon, ano po ang kahinaan nila? At maraming sumunod ng Diyos. Ang kahinaan ng katikista ay ang ibigay ang lahat ng oras, lakas, puso, kahit wala nang nakitira para sa sarili, kahit kulang ang pamasahin na tatanggap nila sa kanilang mga pagod at sakripisyo. Madali silang mapagod, pero hindi madaling tumigil. Mabilis silang masaktan kapag napagkakamalan o nakalimutan, walang siraan, pero mabilis din silang magpatawad kapag pinili manahimik sa kabila ng maling sistema at kalamaran. Tumingin ang
anghel may halong lungkot, Panginoon, wala po ba silang panahon upang maging masaya? Tumili ang Diyos. Meron. At ibibigay ko ang kagalakan sa kanila ay kakaiba. Ang tunay na tuwa ng isang katikista ay makita ang batang minsan hindi marunong sa pananampalataya. Ngayon ay nakakapagtulong na rin sa iba. Ang batang tahimik noon, ngayon may tiwala na sa sarili. Ang batang pilyo noon, ngayon may pangarap na. Ang mga tagumpay ngayon, kahit hindi laging sila ang nababanggit, ay kagalakan na galing sa aking puso. Ganito ang kwento kung paano naging